Salamat sa Diyos mga kapatid. Muli po ay tayo'y pinagpala ng Panginoon sa araw na ito. Nawa po patuloy tayong makapagbahagi ng kabutihan ng Diyos, ng kaluwalhatian niya, ng pag-ibig niya na walang katulad. At sabi nga po dito sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang ibinibigay pala ng Diyos sa tao ay buhay na walang hanggan doon sa mga sumasampalataya, doon sa mga tumatanggap ng kanyang salita. At ang salita naman niya talaga po ay sabi po sa Acts, sa Hebreo 4:12, sabi po doon, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa dalawang tabak na may dalawang talim. Kaya nga po ito'y tumatagos sa kasukasuan sa buto at utak, nakakaalam ng iniisip at haka ng tao. So tayo po ay wala pong ibang pwedeng asahan na totoo kundi siya po lamang. Sabi po sa Efeso 2:4, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na iniibig sa atin. So sobra po talaga pala ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kanyang tiniis ang lahat, ginawa ang lahat, binigay ang lahat para sa kanino? Sa mga taong mga suwail, sa mga taong hindi naniniwala sa kanya, sa mga taong katulad ko na matigas ang ulo. Kaya nga pala siya ang nagsabi na hindi siya naparito para sa mga matuwid kundi para sa mga makasalanan. So gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ito na ibinigay sa atin, ibinigay sa tao. At sana po tayo po ay matuto rin na magbalik ng pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Sana po tayong mga tumanggap, tayo pong mga nakaalam ng katotohanan na siya nagsabi na siya yung may ibig na ang lahat ng tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya nga po, patuloy niya tayong tinuturuan, patuloy niya tayong pinalalakas, binibigyan ng kapayapaan, iniingatan, tinutulungan at kinakasihan ng karunungan upang ang bawat salitang inihayag niya sa atin, ang bawat salitang tinuro niya sa atin ay magkaroon ng kabuluhan, hindi po masayang, sapagkat tunay nga po na wala tayong ibang pag-asa kundi ang Diyos lamang. Wala tayong magagawa kung tayo ay walay sa Kanya. Kaya kanino pa tayo sasama? Kanino pa tayo pupunta? Kanito tayo lalapit? Ay siya lang naman yung nag-aalok sa atin ng kapahingahan para sa ating kaluluwa. Siya lamang yung totoo na nagbibigay sa atin ng buhay, naganap at kasiyasiya. Kaya patuloy talaga tayong dapat na magpasalamat, kumilala, magpakumbaba, sumunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang mga sinasabi, sapagkat ito po ang makabubuti para sa ating lahat. Salamat po, Panginoon. Nawa po kami po ay patuloy na mapagpuri sa iyo, makapaglingkod sa iyo ng buong puso. Na sabi mo nga po, ito ang utos mo, dakilang utos na ibigin ka namin ng buong puso namin, ng buong kaluluwa namin, ng buong lakas namin, ng buong pag-iisip namin, at ibigin din namin ang aming kapwa na gaya ng aming sarili. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Diyos na buhay na nasa langit. At isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid kong minamahal. Salamat sa Diyos sa kalakasan ng pangatawan, sa hininga at sa buhay na patuloy niyang ipinahihiram sa atin. At salamat sa Diyos na muli ang munting kawang ito'y magdadaos ng ikapitong anibersaryo. At sa darating na rin ngayong araw na ito, tayo ay magsama-sama upang papurihan, luwalhatiin, parangalan ang tunay at ang makapangyarihang Diyos Ama na nasa langit. Ang kanyang dakilang pag-ibig na ipinadama sa atin dahil ayon sa nasusulat sa
unang kabanata ng Heneses na ang paglikha ng sanglibutang ito at sa lahat ng nilikha ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang lahat ng mga ito ay sinabi niya at sinalita. Ngunit ang tao, palibhas ay mahal niya ang tao at kanyang obra maestra na pinag-ukulan niya ng banal na pag-ibig at sa pamamagitan ng kanyang salita at sa kanyang pagkilos, nilikha niya ang tao. Kaya nga sinasabi niya sa Genesis Kabanata 1:26 at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Kung ating uunawain ang nasusulat nito, mga kapatid, ay sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. So may kausap siya. May kasama siya sa paglalang ng tao. Samantalang sa lahat ng mga nilikha niya, siya ay nag-iisa at sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Ngunit, ang tao ay nilikha niya sa pamamagitan ng pagkuha ng alabok. Kumilos siya, gumawa siya. At ito ay napapatunayan natin sa Genesis Kabanata 2, talatang 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hininghan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang buhay ay naging kaluluwang may buhay. Kaya kung uunawain natin ang kanyang salita o Diyos, mga kapatid, kumilos siya, kumuha ng alikabok, hininghan ang butas ng kanyang mga ilong at inanyuan siya ng tulad ng anyo ng Diyos. At sa 8, at naglagay ang Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at inilagay niya roon ang taong kaniyang nilalang. At kung uunawain muli natin ang salitang ito, ginawa niya ng tirahan ang taong ito na minahal niya. At talagang pinatira siya sa Eden. At sa kanyang sobrang pagmamahal sa taong ito, ay sinabi ni Pablo sa Efeso 2:10, Kabanatang 2, talatang 10, sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayun ang purpose ng Diyos sa atin, na ang tao ay gumawa ng mabuti na siya nating dapat lakaran, na siya niyang ninanais simula pa nung una. At talaga na ang pag-ibig na ito na walang katumbas ay ginawa niya sa tao hanggang sa ngayon, mga minamahal kong kapatid. At ganun na rin ang sinabi niya sa Kabanata 2, talata 4, ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Ganon ang pag-ibig na iniukol sa atin ng Diyos. Ang banal na pag-ibig, ang greatest love na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya sa 7th anibersaryong ito, binabati ko ang lahat ng aming mga kapatid sa Muntingkawan sa pagdaraos ng 7th anibersaryong ito upang maging mga matagumpay at ang
maitaas ay ang tunay at ang makapangyarihang Diyos na nasa langit. Salamat po.